kung kaya't naghihintay din ng Senado kung ano ang magiging desisyon. Kami, tuloy natin yan, ha? Makakausap Okay na. natin ang ating pong partner, Kong Dante Marcoleta, number 38 sa Balota. Ayan. Kong, si Jen po at si Nelson, magandang hapon po. Kamusta na kayo, Kong? Well, then, Nelson, kumusta kayong dalawa? Si Nelson po, ako po muna ang nakaupo. Si Benny po ito. Wala si Jen. Si Nelson po ang naipit po sa UK. Sa UK Embassy. Yeah. So, kayong dalawa muna ni Jen at saka si Si Benny po. Opo. Kuya Benny, ayos ka lang dyan. Ayos lang po. Ito po pinag-uusapan po namin dito yung mainit na pagkakamay nyo ni General Tariela. Pero balitaan niyo po muna kami. Ang unang tanong magkaibigan na ho ba kayo ngayon ni Commodore Tariela kung dati? Hindi naman lang issue rito kung magkaibigan kami o hindi. Mas importante rito ay nainawan kung saan nanggagaling ang bawat isa. Opo. Sa aking palagay, kasi nandun naman siya, ipinaliwanag ko na yung pagkakasabi ko na walang West Philippine Sea, kung ang pag-uusapan ay yung pagkahigigan, pagkilala. Opo. Kasi, pinagalimbawa mo nakaharap siya kung kahit naman ka ako ikaw ay gagawa ng sarili mong kalye, o kaya ako si Congressman Barbers, ay gumawa ng sariling kalye. O pagka hinanap ka naman ni Congressman Paduano, hindi niya mahanap kahit mag-uwis pa siya. Siyempre hindi naman nakakonekta sa mga ordinansya o kaya sa mga regulasyon tungkol sa pagpapatala ng mga pangalan ng kalye. Ganyan din ka mo yung sa dagat. Pero alam mo, Kuya Benny, din, ito sa dami na ng pagpapaliwanag ko na ginawa, may kinausap akong grupo ng ng mga high school students, mga siguro isang classroom yun. Naintindihan lang agad Mga high school students lang ito. Kaya ako sa tingin ko, yung mga hindi, yung bumabatikos pa tungkol dito, parang parang gusto na lang nilang gumawa ng usap pero alam kong naiintindihan nila, kaya napapagamit na lang sila kung kani-kanino. Sapagkat ang mga kausap ko kaninang umaga, mga high school students lang. Ang dali nilang naunawaan yung pagkahalimbawa ako na kasi ako pagka in-involve natin kako yung buong mundo, doon mo lang pare-recognize yung ginagawa ng bawat isang bansa. Kasi kabilang tayo sa family of nations, sabi ko gano'n. Hindi po pwede na tayo na magkaintindihan, tayo na nagagawa ng sarili natin pangalan. Pero inuulit ko sa inyo, sabi ko, at palagi kong ine-emphasize ito, yung pinangalanan natin ngayon na bahagi ng karagatan, ay yun ang ating exclusive economic zone. Talagang atin talaga yun. Wala ka akong walang pag-aalisakan. At wala nang pagtatago, atin yun. Ang atin na lang binibigyan ng konti kung sa dito, yung pagbibigay natin ng pangalan, pero tayo lang. Ang gusto natin, maintindihan ng ibang bansa. Ang international community. Tinanong ko si Commodore Tariela, kasi siya umamin din. So, hindi pa nga ako, kaya natin isinamatan yan para yan ang unang estado, yun ang unang state para sa pagpapatala ako sa ISO para maging maganda West Philippines. Kilalanin hindi lamang tayo, kundi kilalanin ng ibang bansa rin. Ayan. Opo, kanya. Hindi pa natin na ipatatala, hindi ba? Opo, kanya. Yun ang sinasabi ko. Hanggang hindi natin na ipatatala, nananatiling South China Sea yun. Pero hindi na nangahulog ang sabi ko, pag sinabi mo South China Sea, kanamugan lang yun Hindi naman ibig sabihin yung buong karagatan na yun sa China na yun andun lang lang yung pinakapunto natin dito kung natala na o hindi. Mga mas malaki ka kung mabusisi at matagalang procedure yan. So yan ang pagsikapan natin, yung maitala natin, para sa gano'n, pagka nakatala na, isa na yun, pwede na
natin sabihin nga, hindi lang tayo buong mundo ngayon kikilalanin Oh. na yun ay, ang katawagan ay West Philippine Sea. Pero ngayon, habang hindi pa official na pangmundong pangalan, atin naman talaga yun dahil exclusive economic zone natin. Opo. Kung may pagtatalo ba nga ako dyan? Wala po, sabi naman niya. O naman tayo naman, nagkagano ng, yun ang ating, ang patakaran naman natin. Ay kapag ka naipaliwanag naman natin mabuti at nakita naman natin na parang sumang-ayon naman, yung pagtayo ko rin, bago ko umalis, kinamayan ko yung mga kasama ko dahil palagi ako nagpapaalam naman at dahil ang dami kong ginagawa eh. Malapit naman siya sa mga kinamayan ko. Baka naman sabihin niya, lalagpasan ko siya. Hindi naman maganda yun. Pero kinamayan ko, tumayo naman. Opo. At ang sabi nga niya sa akin, so, okay na tayo ha. Sabi niya, yan. Wala naman tayo hindi pinagka-okay yan. Hindi ba? Ayun. Yun pala yung pinagmulan yan. Yung pala yung kasi off mic eh. Hindi namin narin akala ko niyayaya niya kayo magkape sa West Philippine Sea. Walang kami doon eh. Ganun ba? Basta tayo ang pinakita natin. Yung kung ano lamang yung ano lamang yung talagang dapat na may paalam natin sa ating mga babayan. Yung huwag tayo mag-away-away. Kung yung maliit na bagay na hindi pinagkakaunawaan, pagka naipaliwanag ng mabuti, at nagkaintindihan ng dalawang panig at nagkamayan ng gano'n. Eh kung ng dalawang panig yung nagkaintindihan, huwag nang palalakihin ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung nag-iisip na lang na kung paano makagawa ng mga vlogs na kahit hindi totoo. Kamukha niyang maririnig ko naman yung ano ba ito? Yung kalaban ni Nelson. Yung kakabon, yung sino mo yun? Yung hinahanap mo. Vlogger din po ito? Vlogger din, hindi ba? Yung Epifanio, Opo. Si Pipanyo Padanos-Danos. Opo. Ano ang kapilin? Epifanio Labratorata. Oho. So, alain mong nagbablog. Alam mo, pinagtatawanan na itong tao nito. Naawa yung mga nakakapakinig. Lahat ng nakakapakinig naawa kung sino man malapit sa kanya, kanya gano'n eh. Dahil niyo nag-isugod sa mental hospital, kawawa naman ay kaya tao na yan. Kasi isipin mong nagbablog siya, ako daw ay meron akong illegal lagi. At ako eh, nagbebenta na siya po sa aking diskrito. Alam mo akong diskrito eh, parang piludan mo. At ang akin daw kinikita, yan ang aking ipinambabayan sa mga taong gusto mong bayaran. Makahuli pa lang, hindi pa ako siguro nakakasubok ng demanda itong si Epifanio Padalos-Dalos. Baka hindi pa nakasubok na ng demanda. Oo. Huwag na nating pagkasya ng panahon kasi yung mga nakakapakinig, naaawa. At kung ang gusto isugod na sa mental hospital agad, baka naman ay maagamot pa, kawawa naman. Yan nakikita mo naman. Nakakaawa eh. Ngayon, kaya ako napagin ito sapagkat yung mga nagpipilit na kunwari iniiba nila yung aking pagpapaliwanag. Napakasindi mga high school, tinesting ko kanina umaga eh. Opo.